Bato! Margaret? Margaret! I thought our marriage was perfect. Hindi ko naisip na darating din sa aming relasyon ito. May mga duda ako pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na mahal ko si Edward. Not until I saw it with my own eyes. Gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Niloko niya ako pero it was worse. Margaret. How can you do this to me? Our relationship was based on a lie. I loved you. Margaret, mahal kita. It was never a lie. Nung kinasal tayo, nangako ka sa akin. Nasasabihin mo sa akin ang lahat na hindi ka magsisinungaling. Paano? Paano ba ako magtitiwala sa'yo? Paano? I'm so sorry. I'm sorry, Margaret. I'm sorry. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo dati. I was just confused. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon para magbago. Alam ko may paniwalaan, Margaret, pero papatunayan ko siya kung gaano kita kamahal. To be honest, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa'yo. Tiwala. Yan ang isa sa mga pundasyon ng isang matatag na pagsasama. Ngunit paano kung ito mismo ang paulit-ulit na ginagambala ng pagdududa? Ang isang pagsasama ba pwede pang maging masaya? Ito ang pagsubok na kinahaharap ni Margaret sa kanyang relasyong nababalot sa isang matinding sikreto. The systemic circulation provides the organ, tissues, and cells with the blood so they get oxygen and other vital substances. The pulmonary circulation is where the fresh oxygen we breathe enters the blood, and at the same time, carbon dioxide
The fresh oxygen we breathe in enters the blood. At the same time, carbon dioxide is released from the blood. Blood circulation starts when the heart relaxes between two heartbeats. Masarap ba? Specialty ko yan, favorite ng bunso ko. Alam mo, swerte ka talaga kay Philip. Oo nga eh. Buti na lang ipipetisyon niya na ako sa New Zealand. O di ba, worth it yung hirap mo sa pagtitinda ng tusino para makatapos siya sa pag-aaral niya. Alam mo, sarap kaya magkaroon ng anak ang mga magulang. Masarap yung may mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Tama. Alam mo, totoo yan. Kaya nga ako kinukulit ko lang si Edward na mag-try kami ulit pagkatapos kong makunan. Pero wala eh, inverted yung uterus ko. Madami na rin kami naging anak. Ha? Yung mga estudyante natin. Di ba, kapag successful sila, ganoon din tayo. Di ba? Sayang yung lahi mo. Feeling ko kaya naman yan ni Edward. I read from a blog na effective daw to para ma-fertilize ang egg. Alam ko, Edward, na disappoint ka sa nangyari, pero pwede natin ulit subukan, di ba? Ulitin. Don't worry. Balang araw magkakaroon din tayo niyan. Thank you for understanding. Ang importante, magkasama tayo. Masaya tayo. At binigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Saan ka nang galing? Bumili lang ako ng cheeseburger sa convenience store. Nagutom kasi ako eh. Meron din ako binili para sa'yo. Nandyan lang sa ref, baka gusto mo.
Microwave mo na lang. Sige, Han. Bukas na lang. Thank you. Ako naniniwala ako sa intuition. Kahit ba na nangako siya na hindi niya nauulit-ulitin, Baka naman napaparanoid lang ako uli. Gusto ko lang naman may makausap. I believe na kapag ang lalaki ay ng babae, uulit-ulitin niya yan. Maniwala ka sa akin. Ano ba talaga ang gusto niyang Edward na yan? Mistisa, morena. Alam mo, masyado kasing mysterious yung husband mo eh. Masyadong quiet pero matinik pala. Alam mo kung ako sa'yo, mag-imbestiga ka. Wala namang mawawala eh. Kahit mahal mo, minsan mahirap magpakatanga. Kung tamang hinala ka, edi bongga. Kung mali ka, at least natahimik ka. Hello? Huwag mo na akong tatawagan. Hindi ko rin maintindihan eh. Basta one-time thing lang yun. Baka magalit yung asawa ko. Sige na. Huwag ka na tumawag. Please. Sir? Pwede pa tayo mag-usap? Okay, please answer this and submit it to me. Para makita ko in advance. Okay? Han, Yes. kailangan punta sa bookstore ha. May mga bibili na ako supplies eh. Kailangan ko kasi ng ink para sa test paper bukas. Okay. Oh, baka may kailangan ka. Wala naman. O sige pala, alis na ako. Baka matraffic ako eh. Ingat. Alam mo, Jake, concern lang ako sa'yo, ha? Kasi 2 more absences na lang. Drop ka na. Ano ba problema? Sorry, sir. Kasi, sir, maghihiwalay na po ang parents ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Final po ang decision nila. I don't want them to separate. Kailangan maging matapang ka. Hindi mo hawak ang buhay nila. Gawin mo, ayusin mo ang buhay mo. Sayang yung pag-aaral mo eh. Don't let them break you. Hi. Traffic ba? Medyo. Taas yung surge eh, kaya mahirap kumuha ng taxi. You promised me! Akala ko ba titigil ka na? You can't stop, can you? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Ang tanga-tanga ko to have given you another chance dahil akala ko magbabago ka na. Akala ko mabubuo ang pamilya natin pag nagka-baby na tayo. Siguro kaya ako nakunan dahil I know that you can never be a good father to our child. Kaya nangyari yun! Ano ba pinagsasabi mo? Nakita ko kayong dalawa ni Jake. Leave him alone! You know what will happen if this comes out? Masisira tayong dalawa! Humihingi ng advice sa akin si Jake. Dahil may problema siya sa magulang niya. Pero yun lang yun.
Bibilugin mo na naman ang ulo ko at ako naman si Gaga maniniwala hanggang sa... Margaret, nakaraan na yon. Nagbago na ako. Pagkatiwala mo naman ako, please. Intindihin mo naman ako. Palagi na lang ang gusto mo ang nasusunod. Mahal kita kaya binigyan kita ng chance. But please, don't do something na mawawala ang respeto ko sa iyo. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakasira natin. Magkaroon ka naman ng kahihiyan sa katawan mo. Huwag mo akong husgahan dahil sa nakaraan ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Layuan mo si Jake. Huwag kang gumawa ng ikakasira nating dalawa. Siguro, masokista ako kaya hanggang ngayon pumapayag ako sa ganitong sitwasyon. Siguro dahil galing ako sa isang broken family. Tapos buti kung babae ang karibal ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Isang silahis o bisexual si Edward. At buong puso naman itong itinanggap ni Margaret kahit pa noong nalaman niya ang sikreto ng kanyang asawa. Dahil nagtiwala siyang magiging tapat pa rin ito sa kanya. Pero ngayon, si Margaret ay muling nagdududa. Kaya pa kaya niyang ibigay ang kanyang tiwala kung minsan na itong nawala. Jake? Jake! Jake, sandali lang. Alam ko yung problema mo. Paano yung po nalaman? I'm sorry, but Edward told me. Concerned lang siya sa'yo. Nag-usap daw kayo. Totoo ba yun? Sir, sinabi ko po sa inyo yun because I thought of you as a friend. Sorry. Humingi lang ako ng advice sa asawa ko tungkol sa sitwasyon mo. Kung paano ako mapabuti. Sabi ko na nga ba hindi tama that I talk to you. Ayaw ko pinag-usapan ng mga tao ang buhay ko. Bakit ginawa mo yung Margaret? Nagtiwala sa akin yung bata. Kaya sinabi niya sa akin yun. Alam ko na kung bakit ginagawa mo sa akin to eh. Dahil nagdududa ka. Gusto mo malaman sa kanya kung ano yung totoo. At ngayon narinig mo na ang totoo. Paano ko pa ibabalik ang tiwala sa akin ni Jake? Alam mo ang problema mo, Margaret? Lagi mong binabalik yung kasalanan ko eh. Di mo ba ako bibigyan ng pagkakataon para magbago? Sa tuwing may makikita kang lalaking kausap ko, iisipin mo lagi may gusto ko.
disappointed ka ba? Bakit? Margaret? 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 Mr. Olaguer cannot make it today because he's not feeling well. He asked me to give these exercises to you to work on for today's class. Please get your workbooks. Margaret, umuwi ka na. Edward, bigyan mo muna ako ng space na makapag-isip. Please, Margaret. Parang awa mo na umuwi ka na. Narinig mo naman yung kaibigan ko, di ba? Sige, umalis ka na. Umalis ka na. Sir, I'm sorry. Tinanong ko si Miss Olwen kung saan ka nakatira. Sir, my parents left our house. Hindi ko alam kung anong gagawin ko na yun. Kayo lang po naisip ko. Kasi kayo lang po nakakaintindi sa akin. Jake, may pinagdadaanan din ako ngayon eh. Kaya hindi ko alam kung makaharap kita. Sir, please. Total, we both need someone to talk to. Sir, totoo yung sabi nila, no? If you really want to appreciate something, you have to be away from it for a while. Ngayon, solo ako, at hindi ko kasama parents ko. I kind of miss them. Pero dati, yung lagi sila nag-aaway, gusto ko na mag-isa. Weird, no? Totoo, mas pinapahalagaan natin mga mahal natin sa buhay pag wala na sila sa tabi natin. Kaya nga, sir, I look up to you. I know how good of a person you are. And I know you like taking care of me. Sir, may gusto sana ako sabihin sa'yo. I like you. Sir. Jake, sinasabi mo? Gusto kita. Sir, I love you because I know how much you care about me. Sir, if anything good comes out of this situation, it's me finding out
The people who understand me. Sir, please. Jake, sandali. Sir! Ayusin mo nga sarili mo, Jake. Alam mo, Jake? Jake, anong ginagawa mo? Ano ba, Jake? Magbihis ka nga. Sir. Dali, magbihis ka! Sir, I like you, please, and I know you like me too. Sir, please. Jake, tama na. Ano ba? Sir, Jake. I love you so much, sir. Jake, ano ka ba, Jake? Jake, Sir, I love you Jake, so ano ka ba? Stop it! Jake! Sir. Jake! Mga walang niya kayong bababoy ninyo! Ang bababoy ninyo dito pa sa bahay ko! Wala ka ng kahihiyan! It's not what you think. Bumalik ako dito para makipagkasundo pero tama ang hinala ko. I loved you but you never loved me. You don't even respect me. Wala talagang hindi ka na magbabago. Bakla ka talaga. It's my fault. Wala siya kasalanan. Jake, umalis ka na. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon natin. Umalis ka na. Aaminin ko sa'yo, Margaret. Nagkaroon ako ng fling, pero hindi kay Jake yun. Hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko eh. Pwede ako sa babae, pwede ako sa lalaki. Siguro nga, silahis ako bisexual. Pero Margaret, mahal na mahal kita. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ba punuan ng pagmamahal mo yung nararamdaman ko eh. Galit na galit ako sa sarili ko. Pagod na ako, Edward. Let's end this. I don't even know why I believed you in the first place. Hindi mo naman ako pinaglalaban. Margaret. No. 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 Hindi talaga kami para sa isa't isa. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto ni Edward at kung ano ang magpapasaya sa kanya. Pero for now, pipiliin ko muna kung ano ang mas magpapasaya sa akin. Sir. Oh, Sir, pakinggan niyo naman po ako. Please, give me a chance. Jake, bata ka pa. Madami ka pa makikilala. Sir, ako po ba ang dahilan kung bakit ka nag-resign? Hindi. Gusto ko lang tuluyang makilala yung sarili ko. At kapag ready na ako, mag-uumpisa ako uli. I need to reconcile a lot of things, set my priorities. Ikaw naman, be true to yourself. Alamin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Sige, ingat ka. Hindi natuturuan ng puso kung sino ang gugustuhin at mamahalin nito.
Ito ang mabigat na leksyong tumambad hindi lang kay Edward, kundi lalong-lalo na kay Margaret, na matagal din ang tiniis para lang maisalba ang kanilang pagsasama. Kaya naman sa huli, minabuti na lang ni Margaret na hayaan na lang ang kanyang asawa na magmahal ng malaya. Kayo rin ba ay may mga hinarap na pagsubok sa pag-ibig? Ipadala lamang sa aming Facebook account at baka ang inyong kwentong karelasyon na ang aming sunod na ipalabas. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Carla Abellana at ito ang Karelasyon. Margaret? Edward, kumusta na? I'm good. Ikaw? I'm okay. Siya nga pala, Edward, si Simon. Simon si Edward. Ex-husband ko. Hi. Nice to meet you. Siya nga pala, si Diego. Si Margaret. Boyfriend ko. Hi. Nice to meet you.